Sa pinakaloob ng probinsya ng Quezon, may isang lugar na kakaiba talaga ang ganda. Hindi ito yung typical na tourist spot na lagi mo nakikita o napapanood sa social media. At ang biyahe papunta rito hindi biro. Mahahabang rough road, makikitid na tulay at walang malinaw na ruta. Walang mapa o guide na magtuturo ng direksyon. Pero sa bawat liko ng daan, may kapalit na tanawin na parang hindi pa naabot ng modernong mundo. Kaya samahan nyo kami ng Team Road Wanderers sa pagtuklas ng mga natatagong yaman ng General Lacar. So yo, what's up mga tres? Good morning. Biyahe tayo ngayon kasama ang Road Wanderers, tsaka Gerald. Tsaka si Mario kasama natin ngayon. Yun mga tres, pupunta tayo ngayon ng General Lacar. Revenge. Dati kasi hindi natin naabot yung Masanga Point. So ngayon, naabutin natin to. Mag-overnight kami doon. Then, di-discover natin yung mga nakatagong ganda dun sa General Lacar. Time check tayo. 3:37. Call time namin sa Shell Boso-Boso. PM mga tres. Ay, grabe init. Parang alinsangan eh, no? 30 minutes hanggang Boso-Boso. Kayang-kaya yan. Pagdating namin sa Shell Boso-Boso, ilang minuto lang, saktong dumating na rin si Mario. Nag-quick setup kami ng intercom at pagkatapos ng final check, sabay-sabay kaming umarangkada. Diretso na kami papunta sa Jarrel's para mag-breakfast at maganda sa matinding adventure na naghihintay sa amin. Grabe, ang sarap talaga magmotor sa Marilake. Habang binabaybay mo yung kalsada, ramdam mo yung banayad na sikat ng araw. Malamig na hangin at yung mga view solid. Parang painting. Walang ingay, walang abala, chill lang. Nakaka-relax sa utak at sa katawan. Kaya tinawag na Secreto Lagusan. Mukhang walang tatagusan. Maganda yan kung may no? Yung falls, no? Awas yan. Alam mo, nakatingin sa atin, no? Solid. Uy, white horse. With white horse, oh. Mahangin ha. After a few hours, nakarating kami sa Marquez sa may Jarrel's kung saan kami nag-breakfast at nag-recharge ng katawan bago sumabak sa matinding lubakan ng General Lacar. Di pa man kami nakakapasok sa mismong bayan, sinalubong na kami ng malalim na lubak at mabuhanging kalsada. Ang budol to ah. Pero sa Lacar di naman ganito. Pero mas malala pa rin sa Koto. Oo, malala, sobra. Basta makikita nyo naman, hindi naman ganun kalala. Alam mo naman mga vlogger eh. Tubig pa. Dito tayo, subukan natin. Kaya, pagas ka na dito, Jack. Pagas? Oo. Pag kumuha ka ba ng mangga sa puno, attorney? Uy! Anong kaso? Anong kaso no? Trespassing! At makalipas lang ang ilang minuto, narating na rin namin ang bayan ng General Lacar. General Lacar. Pasok na tayo, kaliwa tayo. Maligayang pagdating, General Lacar. Solid. Nakapasok na tayo and we're officially here sa General Lacar. Doon na simula. General Lacar. Simula. Sa kayo po ay nakakaranas na kami na mga lubak na daanan. Parang photo mo ito ah. Hindi. Mas malala kayo ko tumayo sa magsasabi tayo. Ito na yung sinasabi ni Stress na rough road. Yung bungad pa lang kasi ito eh. Pero yung malala yung yung bungad yung pinakamalala.
pero yung ano na, dire-diretso na goods na. Grabe! Masanga point. Ito na. So bago nga pala kami makarating dito, Pumasok na tayo ng lubaan. Para ma-automind nga ito. Nagbawas kami ng hangin sa mga gulong bago tumuloy papunta ng Masanga Point. Hindi kasi uubra ang normal na PSI sa ganitong batuhan. Sobrang tagtag at delikado rin sa motor. Matigas yan, patatagtag ka dyan. Lambot. Sobrang lambot. Sa mararamdaman mo yan, mas matagtag kasi. Yan. Sa pag naramdaman nyo ulit na matagtag pa rin, bakos na lang kayo pag dumudulas kayo. Matindi talaga ang hamon dito sa Nakar. Walang biro. Tuloy-tuloy ang lubak, batuhan, matatarik na ahon at mapuputik na daan. Kaya kung balak nyo pumunta dito, siguraduhin yung kondisyon ang motor nyo, pati na rin ang katawan nyo. Dahil hindi basta-basta ang ride. Pero sulit, lalo na kapag nakita mo na ang mga kabundukan, ilog at tulay na parang eksena sa isang off-road adventure film. ang init! Uy, tingnan nyo! Ba't dito ko tumaan? Oh, ina nyo! Talagang rough road na. Rapa road. Rough road na Ina puro mo, pre. pataas naman. Kanina, puro pababa. Ngayon, puro pataas naman. Bangin na ano. Saginan nyo, bilis nyo. Huwag mo pepreno! Huwag mo pepreno! Huwag mo pepreno! Huwag mo pepreno! Engine brake lang. Walang pepreno. Nice! Yan, ganyan lang. Pag promeno kayo. Puro pababa. Alikabok! Puta na! Alikabok sa likod! Pagaling nyo! Ano, pago. My dad! Lalim. Butang na lalim. Ito pa. Ay. Aman! Ang haba na ito ah. Grabe ah! Lalim! Masyado ka lang gumigilid, loko. Ayun mga katras, nagpahinga lang kami. May nakita kasi kami spot dito. Ayan. Ayan, dito kami. Dito lang. Dito lang sa may kalsada lang to. Yung kalsada lang. Kasi almost 1 oras na tayo bumabiyahe. Sabi yung tagtag. Tulid yung tagtag niya. Kaya pahinga lang tayo dito. Kung pupunta kayo nga pala dito, mas maganda kung may mga food na kayong dala. Kasi mahirap makahanap ng mga tindahan na nagtitinda ng meat. Tapos mineral, magdala na rin kayo. Ayan. At maaari, bili na kayo. Ang ganda. Wala nga lang silong dito, pero solid magpahinga dito sana. Tsaka camping. Saan? Direct Gino style. Oo, dyan oh. May nakita ng spot si Cha. Video. Nahulog. Sumubsob yung mukha. Wala hilamos na Papunta Masanga po. Ito yung makitin. Let's go. So, Grabe, ah. dito. Kung ano ta time lang. Grabe, kitid nyo talaga mga katres. Tupi natin sa side mirror. Hindi pwede sabay-sabay. Pwede naman. Pwede naman sabay-sabay. Yeah. Oh, kasya ba ako? Ay, kasya ako! Ay! Kumikewang! Gumagalaw! Kumikewang! Kumikewang!
Dahan-dahan lang. Ayun, mag-balance. Ay! Gumewang bigla. Takot. Dahan-dahan lang. Gumewang. Tangina. Dito nagtatrace sila, dito yung bahay na ito. Pag nagpapasig sila, yung Aray guide ko, nila. yagbol ko. Diyan yun, no? Sila Jeric, yung bahay na yan sa kanan. Naka-survive tayo, guys. Grabe. Nagulat ako, nalula ako. Biglang bumewang. Mula rito, lalo pang naging challenging ang mga dinaanan namin. Kitang-kita na sa amin ang pagod mula sa ilang oras na pagmomotor sa walang humpay na lubak. Dagdag pa yung makikipot na tulay na isang maling liko lang, posibleng mahulog sa ilog. Pero sabi ng mga lokal, malapit na raw kami sa aming destinasyon. Kaya kahit pagod, in-enjoy na lang namin ang ride. Lapit-lapit na daw. Siguro mga 1 hour. Sarap naman ang tambahin dito. Solid. Dito, pwede na tayo maligo dito. Kaya nga eh. Aray. Hugas gulong. Yeah. Grabe. Ilang kilometro pa, narating din namin ang Masanga Point. Oo nga no, malapit na tayo. Ito na yung campsite eh. Ito na mga katres, nakikita na namin yung Masanga Point. Malapit na tayo. Nakita ko na yung mga shore at mga Ayun, campsite. ganda. Meron din dito mga Solid. transit. Solid. Let's go! We're here! We're here! Ah, let's go! Babe, this thing ain't working out. I think we need a new direction. You're at home in this small town, and I'm just feeling fenced in. No need to complicate it, it just goes that way sometimes. This is your place, I'll find mine. You take the house. So yung mga katres, touchdown na tayo dito sa Masanga Point. Napakapagod. Almost 5 hours tayong bumiyahe kasama na yung mga pahinga, tanong-tanong na lugar dahil nga yun nga, hindi mo siya mawi-waste basta-basta. Grabe yung rough road niya mga katres. Mas malala na to sa Coto Mines, yun lang masasabi ko dahil umabot tayo ng 5 oras na puro rough road. Kasi dun sa Coto Mines 2 hours yun, sagad mo na yun na rough road. Dito talaga takbo namin 40, ayan, sobra nakakapagod. Pawis namin sobra, kaya wag kayo pupunta ng umuulan dito kasi mas magiging mahirap yung biyahe nyo, lalo na sa mga scooter katulad na Latcha, di ba? Nakita nyo kung gaano sila kahirap sa sa kalsadahan dito. Pero all good. So papahinga lang kami dito, then magluluto na kami ng lunch kasi wala kaming cooler. So yung mga gamit na baka masira na kung paabutin pa natin ng gabi, kaya lulutuin na namin yung manok para tuloy-tuloy na. Survive ko adobo. The things that you said, the way that I felt, called you out. And so dito kami dito ako, si Charles, dito si Heraldo, hindi na siya naghamok. Mas prefer niya dito baka kasi daw bumigay, hindi kami kayanin. Tapos dito si Mario, yan yung setup namin. So ngayon pupunta na tayo ng ilog para mag-swimming. May ilog daw na maganda dyan, sabi ni tatay kanina.
So hindi na kami nag-ilog mga katres kasi may nakita kami. So, spot kayo mga bata nagtatalunan dito. Ito na yung masayang part sa adventure namin. Makakita ng mga nakakamanghang tanawin na nakaka-refresh ng katawan at nakakatuwang pagmasdan. Kahit sobrang hirap pumunta dito. Lahat ng pagod, sulit. Yung tunog ng makina, alikabok sa daan, at sakit sa katawan, napalitan ng katahimikan, malabig na hangin, at view na parang wala ka na sa Pilipinas. Isa to sa mga moment na mapapaisip ka, buti na lang tinuloy namin to. Walang signal, walang ingay ng syudad. Kami lang. Bundok at tunog ng kalikasan. Ramdam mo yung peace of mind. Yung tipong kahit saglit lang, nakatakas ka sa gulo ng araw-araw. At sa ganitong lugar, kahit simpleng tanawin, nagiging special. Parang reward sa lahat ng tiniis mong pagod sa biyahe. This is why we ride. Para sa ganitong klaseng experience. Hindi makita sa pic. Congrats. Mario. Good morning mga katres. Ride out na tayo. Putang. Napunta na tayo sa ilog. May Ready nakita pala ako kaming ilog dun sa tulay. Solid na ilog yun eh. At saka linis sobra. Kaya experience natin. So sulitin natin itong pagpunta natin dito sa General Nakar. So kung maghanap kayo ng tutuluyan dito, no? Big campsite po. Ride out na kami, pero bago kami malis, papasalamat ko na kami na Thank you po. Salamat bro. So, yan. Opo. Ito yung bahay nila. Tres. Ayun mga katres, may nakita kami spot dito. Liligo kami sa ilog. Init! Pawis na ako. Ano? Doon tayo, yun. Sarap. Dito tayo spot. Yeah. So ayun mga katres, ligo na tayo. Ligo. Akala mo simpleng lugar lang. Pero pagdating mo sa dulo, ibang level pala. Dito ko lang na-realize, tama nga ang kasabihan ng matatanda. Don't judge a book by its cover. Kasi minsan, yung mga tahimik at tagol lugar, doon mo mararanasan yung pinakasolid na adventure. Hindi man sikat, pero ramdam mo yung ganda, yung vibes at yung connection sa lugar. Sa ganitong mga ride mo talaga, mas natututo kang mag-appreciate, hindi lang ng tanawin, kundi pati ng mga simpleng karanasan. Yung tipong napapangiti ka na lang habang nagmumotor. Kaya kung ako sa'yo, hanapin mo yung ganitong spot. Mahirap man puntahan, walang malinaw na ruta, pero sulit lahat ng pagod. Dahil minsan, sa dulo ng rough road, nandun yung mga lugar na kahihirap kalimutan. So paano mga katres? Kita-kits sa next ride. Ride safe sa lahat. And peace out.